naiiyak na yung nasa abroad kasi hindi niya napangutang. Tulad nito, hindi ko naman narating yung pinag-aaralan ko kung hindi dahil sa nanay at tatay ko. Kung alam niyo lang, nagaan sa abroad tatay ko, pero lagi kami kumakain ng noodles. Ano to? Ay, patatas! Tumubo yung patatas ni Lance. Tignan natin kung kaya natin itong bunutin. Wow, nabunot ko. Saboy natin ulit yung lupa. Okay. Wow. Ito siya. Grabe. Dito tayo para makita nyo. Ito madali lang bunutin. Pakita ko sa inyo. Yung mga nabubunot ko, dyan ko muna ilalagay. Madali lang tong mabunot. Hindi malalim yung ugat niya. Diba? Tignan nyo. Ayan, mabubunot mo talaga yung ugat. Ang galing, diba? Dapat may bangko na upuan. Si Lance nag-try siya magtanim ng kamote dito eh. Kaya walang damo. I mean walang grass. Ang bilis luminis. Ito naman. Ay! Nakong tapang talaga ng mga damong matatalas. Pag nabubunot mo yung ugat, para siyang reward. Success. Kasi alam mo na tanggalin yung ugat. Ayan. Ay, hindi ko na bunot. Yes, success. Masaya tong magdamo-damo kasi hindi ganang kainit ngayong araw na to. Ang lamig ng hangin. I mean, tama lang yung hangin. Aw. Masyado naman tong matinik. Ayan. Dito naman tayo magdamo. So, hopefully, wag na tong tumubo dito. Kasi nabunot na yung damo. I mean, yung ugat. Masaya ba kayo pag nagdadamo kayo? Kapag gusto mo, ginagawa mo. Masaya eh. Tada! Ako gusto ko to. Nakaka-relax. Hindi ko nabunot yung ugat. Ay, tindi ng ugat oh. Ha? Ah, marami pa dito. Oh.
lumaki ako ng hindi nagdadamo kasi laki ako sa Maynila. Nasabi ko na sa marami kong vlog. Laking Maynila ako. Kaya hindi ko na-experience magdamo. Tapos, nung paalis na rin ako ng Canada, saka naman kami tumira. Lumipat sa probinsya. Hindi naman siya super probinsya. Marapit pa rin siya sa highway. Tapos yun, nagkaroon yung nanay ko ng bakuran. Yun. Kaya nagkalupa sa probinsya dahil bunga yun ng hard work ng tatay ko. Kasi nag-abroad siya ng napakahabang panahon. Shout out po sa mga kababayan nating nag-abroad at nagpapakahirap para sa kanilang pamilya. Hanga po ako sa inyo. Pagkatapos, syempre, dahil din naman sa nanay ko. Kasi ang nanay ko, sobra talagang nagtipid. Kung alam niyo lang, nag-aasa abroad tatay ko, pero lagi kami kumakain ng noodles. Kasi, nag-iipon siya pambayad sa lupa. Pagkasahod niya nga akala niya magja-Jollibee kami. Hindi. Bihira lang. Nag-ano kami, nasa lugawang kami ng nanay ko. Tapos akala nyo, magsha-shopping kami. Naku, ukay-ukay. Tatawaran pa yan ng nanay ko. Yung mga halimbawa 3 kapag ganito, ganyan. Kaya yan ang aming buhay. Nakita ko sa YouTube, sa iba hindi to damo. Damo to dito Very invasive siya. Purple yung flower nito. Actually maganda yung flower nito. Pero bubunutin ko siya. Nabunot ko. Ang dami ko nang nabunot na damo. So sakripisyo. Sakripisyo sa nasa abroad, sakripisyo rin yung may iwanan mo. Aray, kung ang nanay ko ay nagluho, walang maiipon ang tatay. Wala siyang lupa at bahay ngayon. Kaya ang nanay ko talaga sobrang tipid. Talaga para laging makakahulog sa lupa. Ngayon may bahay at lupa na sila. Ayan. So shout out po sa inyong lahat, sa mga kababayan natin na nasa abroad. Konting tiis lang po at ang inyong mga paghihirap ay may maganda ring kapalit. At shout out din po sa mga naiiwanan sa Pilipinas na nagpapakahirap din para makapag-ipon. Ano to? Ay, patatas! Tumubo yung patatas ni Lance. Ha? Naku, matutuwa si Lance. Last year to Tumubo yung patatas. So, abangan natin kung mamumulaklak siya. So, balik po tayo sa ating kwentuhan. Shoutout po sa mga kababayan nating nasa abroad, nagpapakahirap, at sa mga pamilya nilang naiiwanan, na nag-iipon din. At sa mga kababayan natin sa Pilipinas, hanggang ngayon, naririnig ko pa rin siya, napapanood ko pa rin. May mga tao pa rin naghihinanaing na ang sinasabi, hindi ganyan kadali ang buhay sa abroad. Totoo po yun. Kaya, alam ko po na excited tayong manghingi ng pasalubong. Pero, pag walang maipangutang, sana naman po maintindihan nyo. May YouTube na ngayon. Makikita nyo po yung paghihirap ng mga kababayan natin sa abroad. Hindi po pinipitas ang pera. Pag napautang po kayo, pag hindi po kayo napautang, huwag sanang sumama ang loob nyo. Kasi, ito ang totoong buhay. Meron akong pinapanood, nagbablog siya. Nasa 50-60 na siya, parang gano'n. Nire-regret niya yung buong buhay niya, inhilaan niya sa binigay niyang lahat. Na-stress siya, binigay niyang lahat. Wala para sa kanyang natira. Ngayon na lang talaga niya pinaglalaanan yung sarili niya. Kasi kailangan mo rin namang mag-ipon para sa sarili mo. Hindi habang buhay bata ka kaya mong magtrabaho. Pag dumating ang oras na hindi mo na kayang magtrabaho, mainam naman na meron ka para sa sarili mo. Di po ba? Kaya wag po kayong masasaktan. Kasi ngayon napapanood ko pa rin sa YouTube
may mga naglalabas ng hinanakit na mga hindi na pautang, nagkakagalit-galit sila. Naiiyak na yung nasa abroad kasi hindi niya napangutang, nagalit sa kanya. Tatanda rin yung taong inuutangan nyo. Tapos may napanood rin ako, ang sabi, mas magandang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Paano naman yung kung yung taong yun bigay na lang ng bigay, wala nang natitira sa sarili niya? Sa tingin nyo, maganda pa rin ba yun? Pero awa naman po ng Panginoong Diyos, hindi naman po gano'n ang pamilya ko. Maganda po ang katayuan ng kuya ko sa buhay. Ang ate ko po ay may trabaho din. Yun. Naano lang po ako sa mga, hindi po sa akin hindi sa pamilya ko, sa mga napapanood ko lang sa YouTube. Na yung may recently lang ako napanood, nagkakandaiyak siya. Kasi nga hindi niya napangutang. Sabi niya, tatanda rin naman sila, kailangan niyang pag-ipunan yung pagtanda nila ng mag-asawa niya. Totoo naman. Paano pag hindi ka na makapagtrabaho, di ba? Magandang nagbibigay sa pamilya. Ibalik natin, di ba? Lalo na sa mga magulang natin, ibabalik natin yung tulad nito. Hindi ko naman narating yung pinag-aaralan ko kung hindi dahil sa nanay at tatay ko. Di ba? Yun ibang istorya yun, nanay at tatay ko yun. Siyempre, no? Hindi sila mawawalan. Nanay at tatay ko sila Kasama ko talaga yan sa hirap at ginhawa. Lalo na yung nanay ko. Kwento ko sa inyo. Kahit nasa abroad yung tatay ko, yung nanay ko, hirap na hirap nun. Kasi nag-college kami ng kuya ko. Sabay kami. Pagkatapos, nandyan yung nanay ko, hindi niya na alam kung saan 5-6 siya mangungutang para sa tuition. Hirap din. So talaga, sa pamilya ko, syempre, sa nanay at tatay ko talaga. Kasi kami talaga yung magkakasama sa hirap at ginhawa. Kung alam nila, kung makikita nyo lang yung buhay namin noon, napakahirap magpaaral ng college. Diyos ko, hindi na alam ng nanay kung kanino siya mangungutang. Tapos yung mga ulam namin, paulit-ulit na lang. Nandiyan yung, minsan sabi ko sa nanay ko, ay nagugutom na ako. Sabi ng nanay ko, may pechay dyan, maggisa ka. Yun, ginisang pechay. Yun ang kinain ko. Naalala ko yun. Kasi nagugutom na talaga ako ng kahirapan ng buhay. Basta magsusumikap ka naman, hindi ka naman habang nandiyan. Kaya talaga, ako talaga sa nanay at tatay ko. Pagdating sa nanay at tatay ko, ibang istorya na yan. Siyempre sa ate ko rin, kasi ang ate ko huminto ng pag-aaral para tumulong sa pamilya. Ang kuya ko rin, ganun din sa kuya ko. Kaya pag sa pamilya, yung pamilya mo talaga, ibang istorya na yun. Kasi kayo yung magkakasama sa hirap at ginhawa talaga Dami na nating napagchika-chika sa dami ng nakuha natin. Kayo may mga istoryang OFW din ba kayo? Hindi masamang tumulong. Gusto ko lang yan linawin na hindi masamang tumulong. Na-open ko lang yung topic kasi ngayon napanood ko nga nagkakandaiyak siya dahil hindi niya napautang. Hindi masamang tumulong. Pero maintindihan naman natin kapag yung tao ay sinabing baka may binabayaran din yung taong insurance, naghahanda sa pagtanda. Pero iba din talaga pagdating sa yun yung mga binubunot ni Lincoln pagdating sa pamilya na nakasama mo sa matinding hirap. Talaga ang nanay ko, ang dami kong makukwentong matitinding kahit nasa abroad ng tatay ko, matitinding hirap na pinagdaanan ng nanay ko. Diyos ko, kung alam niyo lang ang daming itinenda na, grabe naman to
Itong damo na to, Diyos ko. Daming hirap na pinagdaanan ng nanay ko. Kahit nasa abroad tatay ko para lang makabayad sa lupa. At saka ang katotohanan ng buhay, hindi ko na alam ngayon noon. Kapag mababa ang posisyon mo o umpisa mo pa lang sa construction sa abroad. Kasi nag-Saudi yung tatay ko ng mahabang panahon. Tapos nagtrabaho din siya sa ibang bansa. Napakaliit lang ng sahod mo, napakababa. Kasi wala ka pa namang wala ka pa namang ka-experience eh. Kaya mababa lang yung binabayad sa'yo. So mahabang taon ganun ang nangyari, mababa lang ang bayad kay tatay. Kaya pinag-aano na lang talaga ni nanay, pinagkakasya. Tapos may hinuhulugang pang lupa, di ba? Tapos nag-college pa kami ng kuya ko, kaya yun. Pagdating talaga sa pamilya, nanay, tatay ko, ate, kuya ko, syempre ibang usapin na yan. At ayan na ang ating mga gagamitin ko na yung grass cutter. Simulan na natin. So ayan, ang dami na nating napag-usapan. At habang nag-aano ko yung weed cutter, ang nangyari, natanggal na yung, kasi may tali yun eh. Pag walang tali, hindi siya makapag-ano. So kasi nagpapawisan ako. Pag walang tali, papawis na ako. Pag walang tali, hindi siya makapag-cut ng grass. So natanggal na siya at hihinto na ako. Sobrang grabing, napakadami ko rin namang nabunot. To the highest maximum level. Ay, balikan natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga nabunot ko. Saglit. So, eto na. Ang resulta, yun yung iba kong nabunot. Yan yung magagandang bulaklak. Ito, ang dami ko na rin nabunot. Ito, mamumulaklak na. Dami ko rin nabunot dito. At ganyan kadami ang aking nabunot. At doon ay sobrang dami din.